Sagittarius, hi, welcome to Mystic Queen PH. At titinan natin ang energies ng inyong love life ngayong February 2026. Ayan, so ito ay general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. And hindi po ako unang magme-message sa inyo or magpo-follow sa inyo para mag-offer ng services. Mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Ayan, and pasensya na sa boses ko guys kasi mayroon akong ubo. And kung uubo-ubo man ako sa reading nyo, pasensya na. And I am also taking a candy. May candy ako ngayon. Ayan, baka mairita kayo. Ito, Paypakwa. Paypakwa. Ayan. Para lang makapag-read ako talagang. Kaya yung boses ko medyo low register. Ayan. So, let's see, Sagittarius. Unahin muna natin yung mga single. Okay? So, kung single ka, wala kang relationship. Tingnan natin yung energy. And of course, kung hindi ka interesado sa love life mo, wag mo nang panoorin, ha? Okay, para sa mga single na Sagittarius, what's the energy? Singles. Meron kayong yung iba sa inyo galing kayo sa isang relationship, pwedeng matagal-tagal na rin. Tapos, nagtatry bumalik, pero hindi nyo na pinapansin. Kasi gusto nyo nang mag-move on. Ayan na naman, nauuba na. Excuse me. Gusto nyo na mag-move on eh. Na-realize nyo na itong taong to masyadong controlling, wag na nga. Oo, so, for you, maaring nag-iingat ka. Nag-iingat ka sa mga makikilala mo, mga nakikipag-communicate sa'yo. May mga nag-chat-chat, oo, may mga nakikipag-usap. Pero I don't think na seryoso ka sa ngayon kasi inaayos mo muna yung sarili mo. Kumbaga, gusto mong i-level up yung sarili mo, yung status mo sa buhay, like, you want to be more successful sa career mo, or sa mga pinupurso mo, and you are not interested sa ngayon sa relationship. Oo. So, tinan naman natin yung mga merong kakonek. Either you are married, in a relationship, connecting with someone, ka-talking stage. What is the energy for you? Sagittarius, February 2026 love life. So, pwedeng ang ka-deal ninyo rito ay isang earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Meron ding Leo, may Pisces. Okay. I think I'm sensing na meron ditong competition sa inyong dalawa ng person mo. Like, kung sino yung mas successful, kung sino yung mas may ibubuga. Bakit ganun? Ba't kailangan mag-compete, no? Syempre kasi parang you will feel superior siguro, no? Dahil feeling mo mas angat ka sa partner mo. Pero partnership nga so you have to support each other. Kaya lang, ang nakikita ko rito is secretly. So, it's either ikaw to na secretly competitive sa partner mo or yung partner mo secretly competitive sa'yo. Lalo na if you're getting a lot of attention na sa una okay sa kanya but nung tumagal parang feeling niya hindi na siya napapansin or parang natatabunan na yung kanyang superiority sa relationship. Or somehow, pwede ring may jealousy, no? Sa status. Kung sino man yung sa tingin nyo nakakaangat sa inyo. What else? Yung iba sa inyo rito, pwedeng kayo ay nasa abroad or malayo kayo sa isa't isa.
And I also see na parang merong nawawalan ng, yung bang parang feeling niya hindi siya masyado na naaasikaso dahil busy yung kanyang person. Oo, Ten of Swords, ang daming overthinking. Alam nyo, yun rin yung problema sa relationship pag sobrang nag-overthink, na sa kaka-overthink, nagkikreate na ng problema na wala naman talaga. Oo. Mahirap rin na meron kang partner na overwork. Yung alcoholic, ano ba? O, ano yun? Excuse me. Baka alcoholic yung person mo. O kaya, workaholic. So, yung sabihin nun is, ang dami niyang mga gustong i-achieve sa buhay. Na to the point na, yes, sinusuportahan mo, pero parang feeling mo, ang hirap na niyang abutin. Or parang feeling mo, hindi ka na niya nabibigyan ng attention. And some of you, hindi nyo yan pinapaalam sa person nyo. Parang okay lang, ganyan. O diba, may expectation ka. May mga expectation sa relationship na pwedeng hindi na mi-meet, na ito dapat sana ganito, pero hindi naman na ibibigay. So, alam mo, if you feel na parang hindi ka nabibigyan ng attention ng partner mo, bakit hindi mo ituon yung attention mo sa sarili mo? 'Di ba? Oo. Like, ayusin mo, 'di ba? Self-love, self-care, ganyan. Baka naman kasi talagang mas maganda na i-focus mo yung attention mo sa sarili mo. Merong limitation. Parang, yung iba sa inyo gustong umalis, kung mawala, o, diba? Ayan sinasabi na sa inyo. Self-love, self-care. Okay. Some of you kasi pwedeng sa mag-asawa to. Na, yung isang asawa, siya yung nagsha-shine sa career, ina-achieve niya yung mga gusto niya, and then the other person, yung other asawa is nagsusupport. Oo, yun nga lang, may mga sacrifices siya para doon sa success ng kanyang person. Pero syempre, kung ikaw man yun, depende na yun sa usapan nyo, no? Kung okay naman sa'yo yun, edi supportahan mo yung partner mo. But at the same time, wag mo rin kakalimutan yung sarili mo. Oo. Alagaan mo rin yung sarili mo. Para makapag-alaga ka ng iba, unahin mo yung sarili mo. 'Di ba? Marami kang nare-realize sa life na, teka, bakit puro sa na lang, puro siya na lang. Iba kasi talaga mahal niya yung person nyo eh. You really have this very deep feelings for your person, kaya sacrificial kayo. Pero yung iba, you can only do so much na parang may limitation na, okay, hanggang dito lang. Kapag hindi pa rin ikaw nabigyan ng attention, di wag na. Ayan ready to explode. 'Di ba? Yung parang mangiti-ngiti ka lang, okay lang, pero naghihintay ka lang na ma-trigger ka. Tapos pag na-trigger ka, ayun, saka mo i-release yung frustration mo. Tapos magugulat yung partner mo. Anong nagawa ko? 'Di ba? Wala siyang awareness. Kasi nga naka-focus siya sa sarili niya, sa career niya. Uy, may attachment sa ex. Ano to? I'm attached to my ex. Emotionally, physically, and spiritually. I need time and space to break this connection. Excuse me. 'Di ba? May umeksena na namang ex dito. Ano ba 'yan? Need time to heal right now. I am in a space where I need to focus on my healing and self-love. This isn't about you, it's about me. So talagang there's something that you need to work on sa relationship ninyo. Na pwedeng na-realize mo na merong attachment with ang person mo sa ex. Pwede kasi itong hindi naman physically, pwedeng energetically. Na yung iba sa inyo, itong person nyo, kaya niya ginagawa yan, kaya siya nagpapaka-successful, is para ipakita dun sa ex niya na successful siya, na sinayang siya. Oh my God, ano ba yan?
I get so pissed knowing other people can have you. Is it toxic? Yeah. I want the world to know you're mine. Yung iba kasi sa inyo rito, pwedeng hindi rin kayo yung parang hindi kayo masyadong pinopost sa social media or pinapakilala sa mga kaibigan. So parang naisip nyo, ano ba to? Gusto niyo ba talaga ako na nasa relationship? Ganon. Gusto niyo ba talaga? So some of you, may sama ng loob. Kailangan i-heal. Kailangan mag-focus dun sa healing na yan. And part ng healing nyo is to love yourself first. To care for yourself. Lalo na kung tong person mo ay hindi niya magawa yan para sa'yo. So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.